Hinamak na manugang. Kabanata 241 sa hotel, kinakabahang naghihintay ang isang grupo ng mga tao. Biglang naging matigas ang ekspresyon ni Ching Yunshos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsindi ng anteng-anteng, umindayog ito sa hangin. Biglang umihip ang hangin mula sa patag na lupa sa kwarto, umihip hanggang sa kumikislap ang 4 na puting kandila. Sa puting pulbos na dingding, lumitaw ang isang nakakagulat na figura. Sa pagtingin sa figura, ito ay eksaktong kapareho ni Alex Dixon. Sabi ng alagad na may nakaka-relax ng ngiti, tapos na, nabihag na ng aking amo ang kaluluwa ni Alex Dixon. Masyadong kamangha-mangha si Great Master, patayin mo siya. Umungol si Li Wei's Yekian, ngumisi si Ching Yunshos, akala ko ay magpupumigla si Alex Dixon sa kanyang higaan, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay napakasayang, ito ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Siya ay isang walang kwentang tao sa simula, natuwa si Li Wei's Mingfeng sa kanyang puso habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ngumisi si Ching Yunshos at hinawakan ang isang manipis na karayom, sa kanyang kamay, sa isang malakas na dagendong, sinaksak niya ito papunta sa katawan ng taong papel. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig sa kanyang tainga. Mabahong Daoist, sa tingin mo ba talaga nahuli mo ako? Nanginginig sa takot si Ching Yunshos, at nahulog sa lupa ang manipis na karayom, sa kanyang kamay. Boses ito ni Alex Dixon, saan siya nagpunta? Nagmamadali siyang tumingin sa labas ng bintana, walang bakas ng Alex Dixon. Pwede ito ay, ang ekspresyon ni Ching Yunshos ay lubhang nagbago, napatitig siya sa itim na anino sa dingding at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Paano ito posible? Ang kaluluwa na nakuha niya gamit ang hanay ay walang malay. Ito ay mas imposible para sa ito upang gumawa ng isang tunog. Nabasa lamang niya ang tungkol dito sa mga sinaunang teksto, ang isang arcane master na may napakataas na cultivation ay makapaghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Gayunpaman, lahat iyon ay mga maalamat na immortal cultivator na hindi bababa sa 100 taon ng cultivation. Batay lamang sa isang batang may dilaw na buhok, si Alex Dixon, paano siya magkakaroon ng ganoon kalalim na cultivation base? Nakita ni Li Wei's Mingfeng na si Ching Yunshos ay nakatayo doon na tulala, at ang kanyang mukha ay napuno ng gulat, hinimok niya si Ching Yunshos, na hindi naiintindihan ang nangyayari. Great Master, anong nangyari? Wala, sabi ni Ching Yunshos, ang kanyang mukha ay naging berde at puti. Hindi siya mawala ng mukha sa harap ng karamihan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, kahit na ang iyong kaluluwa ay wala sa kontrol, sa Soul Devouring Array na ito, walang sino man ang nakatakas. Pagkatapos sabihin yon, kinuha ni Ching Yunshos ang isang pilak na karayom, at itinusok ito sa baywang ng manika ng damo. Ang pilak na karayom, ay tumusok sa manika ng damo. Bahagyang nanginginig din ang anino ni Alex Dixon sa dingding. Itinaas ni Ching Yunshos ang kanyang ulo at ngumisi ng nakakatakot, paano na, may nararamdaman ka bang sakit? Bago pa siya matapos ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang kanang baywang, sobrang sakit kaya napabuntong hininga siya, kailangan niyang yumuko at takpan ang kanyang baywang. Biglang dumating ang sakit na ito, na para bang pinutol ng kutsilyo ang kanyang bato. Si Ching Yunshos ay kalahating lumuhad sa lupa, ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ang bahaging kung saan siya ay sumasakit ay eksakto kung saan ang taong damo ay nasa saksak. Ang dapat masakit ay si Alex Dixon, paano kaya siya? Natigilan din ang mga nakapaligid na alagad, nakikita ni Li Wei's Yekian na may mali, nababalisa siyang tumayo at nagtanong, Guro, ano po ang problema? Wala, kinagat ni Ching Yunshos ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Hindi siya mawala ng mukha sa harap ng mga taong ito. Ito ang soul seizing technique na ipinagmamalaki niya. Wala talagang pagkakamali. Aksidente dapat, tiniis ni Ching Yunshos ang sakit at tumayo. Kinuha niya ang isa pang pilak na karayom, inipon ang lahat ng mga katangian na enerhiya sa kanyang katawan. Sa isang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, itinutok niya ang baga ng taong damuhan at sinaksak ito. Isang karayom, ang natusok, nagpakawala si Ching Yunshos ng nakakadugo na sigaw. At ang dayami na manika sa kanyang kamay ay gamulong sa lupa. Ang kanyang mga baga ay parang sinaksak ng kutsilyo, at ang sakit ay hindi matiis. Hindi na siya nakahawak, at kalahating lumuhad siya sa lupa,
isang malaking subo ng dugo ang biglang bumulwak sa kanyang bibig. Paano ito naging posible? Bakit niya tinusok ang katawan ko? Ang mga mata ni Ching Yunshos ay puno ng takot, at ang lamig ay damaloy sa kanyang gulugod. Tumingala siya at nakita niya ang itim na anino sa dingding na hindi gumagalaw, parang tinatawanan siya. Guro, agad na sumigaw ang mga tao sa paligid dahil sa alarma. Dalawang alagad ang sumugod upang suportahan siya. Natigilan din si Li Weiziqian, hindi niya akalain na si Ching Yunshos ay talagang magsusuka ng dugo. Sa sandaling ito, muling narinig sa isip ni Ching Yunshos ang walang emosyon at malamig na boses ni Alex Dixon. What's wrong? Again, bumagsak si Ching Yunshos sa lupa, ngunit nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nakikipagkwentuhan sa dayami na manika sa lupa, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang straw doll na ito ay malinaw na petsa ng kapanganakan ni Alex Dixon, ngunit sa huli, ito ay talagang naapektuhan siya. Itinaas niya ang kanyang ulo, humihingal habang nakatitig sa itim na anino sa dingding, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi kaya alam talaga ni Alex Dixon ang soul separating technique? Kung ganoon, ilang beses na mas mataas ang ranggo ng kalaban kaysa sa kanya. Kung gusto niyang kurutin siya hanggang mamatay, hindi ito naiiba sa pagkurot ng langgam hanggang mamatay. Pero, paano ito naging posible? Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, hindi pa siya nakakita ng isang taong may ganoong kataas na cultivation base. Kahit na mayroon, tiyak na hindi ito si Alex Dixon. Naging berde ang mukha ni Ching Yunshos, at nakaramdam siya ng sakit at takot, nakahiga siya sa lupa na parang patay na aso, nanginginig ang buong katawan. Nakabawi rin si Li Weizmingfeng sa kanyang pagkabigla, ang paggalang na mayroon siya para kay Ching Yunshos sa kanyang puso ay halos wala na, he muttered unhappily, "Pinsan, I think you spent 50 million to hire a fraud, right?" Nang makita ang nakakahiyang hitsura ni Ching Yunshos, napasimangot din si Li Weiziqian. Damn it, akala niya ay napakalakas ng 50 milyong master na ito, ngunit hindi niya akalain na isa lang itong basura. Naramdaman ni Li Weiziqian na siya ay naloko, at sinabi na may malungkot na mukha, "Ching Yunshos, kung maglakas loob kang paglaruan ako, maglakas loob kang magsinungaling sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis ng buhay sa Jinling. Lakas mo pa ring sabihin na pinatay mo si Zhu Shen, nagyayabang ka pa sa baboy," mapanuksong sinabi ni Li Weizmingfeng. "Pinsan, maraming beses na akong nakakita ng ganitong klase ng pandaraya. Si Alex Dixon ay umasa sa mga pakulo para magkaroon ng pangalan sa Jinling, talagang basura lang siya." Nag-aapoy sa galit ang puso ni Li Weiziqian habang nakatitig kay Ching Yunshos na may malungkot na ekspresyon. Ang basurang ito ay hindi pa nagsimulang gumawa ng anuman, ngunit siya ay bumagsak na. Huminga ng malalim si Ching Yunshos, na-provoke siya sa pangungutya nilang dalawa, dahilan para magalit siya. Itinulak niya ang kanyang alagad at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumayo. Kung hindi niya papatayin si Alex Dixon ngayon, hindi lang siya makakapaghiganti sa kapatid ko, wala na rin siyang status sa Wind and Water Realm simula ngayon, hindi lang masisira ang kanyang reputasyon, habang buhay pa siyang kutsain kapag bumalik siya sa kanyang sekta. Malakas na sigaw ni Ching Yunshos, mabangis niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at dumura ng isang subo ng dugo sa straw doll. Guro, ang mga disipulo sa tabi niya ay lahat ay nabigla, na nagpapakita ng gulat na mga ekspresyon. Ito ay si Master na nagtitipo ng lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, nakikipaglaban sa kanyang buhay sa linya. Paano magagawa ng isang Alex Dixon na isapanganib ang kanyang buhay? Isang subo ng maruming dugo ang bumulwak, na bahira ng dugo ang lalaking damo. Si Ching Yunshos ay mukhang malapit ng bumagsak, ay nalalayan niya ang kanyang alagad at humihingal, ngunit bakas sa kanyang mukha ang isang bakas ng nakakatakot na ngiti. Ginugol niya ang buong buhay niyang lakas at idinagdag ang Soul Swallowing Formation. Kahit 10 Dragon Kings, si Zhu Shen, ay hindi masira ang kanyang porma sayon. Sa sandaling ito, ang dayami na manika sa kanyang kamay ay biglang nagliyab sa isang putok. Napakainit ni Ching Yunshos kaya mabilis siyang bumitaw. Gayunpaman, ang Daoist na robe sa kanyang katawan ay nasunog at agad na nasunog. Ang apoy ay lubhang mabangis, at ang kanyang buong katawan ay nasusunog, napasigaw siya at gumulong-gulong sa lupa.
Guro, ang ilang mga alagad ay natakot kaya dali-dali silang sumugod at naghanap ng tubig upang mapatay ang apoy. Gayunpaman, walang tubig sa silid, isang palanggana lamang ng dugo ng itim na aso sa tabi nito. Isang disipulo ang nagpasya at ibinuhos ang dugo ng itim na aso kay Ching Yunshos. Hua, ang apoy ay naapula ng dugo ng itim na aso, ngunit si Ching Yunshos ay napuno ng dugo at bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan, nasunog ang kalahati ng kanyang Daoist robe, at ang kanyang mukha ay nababalot ng itim na abo at dugo ng aso, kasing dumi siya ng pulubi. Nakahiga si Ching Yunshos sa dugo, ang kanyang isip ay ganap na blanko, at siya ay natakot. Ang straw doll ay nasunog na at naging abo, parang sinunog ng apoy ang buong katawan niya, at sobrang sakit. Kahit na ang halaga ng kapangyarihan ng kanyang buhay ay walang silbi sa harap ng dayami na manika, may isip na ang lakas ni Alex Dixon ay umabot na sa kakilakilabot na lawak, kahit na magtanim pa siya ng 100 taon, hindi niya malalampasan ang kahit ikasampung bahagi ng lakas ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, muling umalingaungaw sa kanyang isipan ang malamig na boses ni Alex Dixon. Lumuhad. Kabanata 242. Nanginginig ang katawan ni Ching Yunshos habang nakaluhod at yumuko sa itim na anino sa dingding. Master Dixon, mangyaring iligtas ang aking buhay, ang isang daga na tulad ko ay nangangahas na makipagkumpetensya sa iyo. Ako ay labis na nagpapahalaga sa aking sarili, Master, mangyaring iligtas ang aking buhay, iligtas ang aking buhay. Hindi inakala ni Li Weiziqian na luluhod talaga si Ching Yunshos sa lupa at yuyuko sa hangin. Sa sobrang galit niya ay umungol siya at hinampes ang mesa. Basura, hindi niya akalain na ang master na ginastos niya ng 50 milyon para imbitahan ay ang walang kwentang panloloko. Hindi nila narinig ang boses ni Alex Dixon at nakita nila si Ching Yunshos na kinakausap ang sarili, akala nila nagpapanggap lang siya. Puno ng dugo at malamig na pawis ang ulo ni Ching Yunshos, ngunit hindi nila narinig ang boses ni Alex Dixon. Naduraj ang kanyang puso, at nakaramdam siya ng isang alon ng kawalan ng pag-asa. Siya ay gumawa ng isang hakbang sa kanyang asawa, at Alex Dixon ay halatang walang intensyon na iligtas siya. Kung mananatili pa siya sa kwartong ito, mamamatay lang siya sa mga kamay ni Alex Dixon. Nagmumura sa galit si Li Weiziqian nang biglang tumalon si Ching Yunshos at itinulak siya, tumakbo papunta sa pinto. Bumagsak siya sa lupa matapos mataman, halos sumabog na siya sa galit. Si Ching Yunshos ay nagtapo ng 7 o 8 defensive rune na sunod-sunod at ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan, hindi man niya mapigilan si Alex Dixon, basta't makabili siya ng ilang segundo, makakatakas siya. Sa kanyang pinakamabilis na bilis, tumalon siya sa pinto sa 2 o 3 hakbang, ang kanyang puso ay ligaw sa tuwa. Siya ay tumakas, sa sandaling ito, isang panunuya ang biglang tumunog sa isip ni Ching Yunshos. Masyadong mabagal, kasunod ng tunog na ito, ang salamin sa bintana ay nabasag ng malakas, at isang bugso ng marahas na hangin ang dumaan sa silid. Kita tayo pa lang ni Li Weiziqian nang ibuga siya ng malakas na hangin sa lupa at gamulong ng ilang beses. Tinatangay ng malakas na hangin ang mga fragment ng salamin, ginawa itong galit na dragon sa hangin, at sumugod kay Ching Yunshos. Boom, isang malakas na tunog ang narinig, wala nang oras si Ching Yunshos para sumigaw bago siya nauntog sa pader, mahigit 10 piraso ng matutulis na bubog ang tumusok sa kanya na parang hedgehog. Puno ng takot ang mukha niya, siya ay bumagsak sa isang pool ng dugo at piniga ang ilang mga salita sa kanyang huling piraso ng lakas. Patayin mo ako, ang Heavenly Ghost Sect ay hindi ka pababayaan. Isang malutong na tunog ang narinig, ang malakas na hangin na hamampes sa buong bahay ay nawala sa isang iglap, ang mga bagay na natangay sa hangin ay nahulog sa lupa na may crash. Tahimik ang bahay, kung hindi dahil sa mga sirang gamit sa buong sahig, at si Ching Yunshos, na nakaupo sa may pintuan at humihinga, halos hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Ang mga alagad ay natulala at hindi makapagsalita. Ang kanilang Panginoon, na kanilang ipinagmamalaki, ay wala man lang lakas na lumaban at namatay sa harap nila. At hindi alam ng pumatay kung sino yun, napaupo si Li Weiziqian na paralisado sa lupa, nanginginig ang kanyang mga binti, at ang kanyang mga binti ay napakahina na hindi na siya makatayo. Nakakakilabot, parang bangungot ngayon lang. Talaga bang nangyari ito sa totoong buhay? Halos hindi pa rin makatayo si Li Weizmingfeng, nakahawak siya sa dingding gamit ang kanyang mga kamay.
ngunit nanginginig ang kanyang mga binti na parang nanginginig. Ang kanyang suit at pantalon ay tumutulo ng mabahong tubig. Sa sobrang takot niya ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Ilang minutong tumahimik ang kwarto, napakatahimik na kahit isang karayong ay maririnig. Walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, natatakot na mawalan sila ng buhay sa ilang minuto. Pero mahigit 10 minuto silang naghintay, pero walang nangyari. Plop, si Li Weis-Mingfeng ang unang bumagsak sa lupa, nanginginig ang buong katawan niya. At nanginginig na sinabi, "Pinsan, pinsan, ngayon lang, ano ba yan?" Dahil sa sobrang takot, hindi man lang niya masabi ang isang sagot. Napabuntong hininga si Li Weis-Yiqian at nanambalik ang kanyang malay, bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Umiling siya, si Ching Yunshos ay namatay sa kakaibang paraan, ngunit hindi nila alam kung sino ang pumatay sa kanya at kung paano niya ito ginawa. Bumalik din sa katinoan ang mga alagad. Sa sobrang takot ay hindi na nila binawi ang kanilang mga gamit, habang nagsisisigaw sila ay nagsisiksikan sila palabas ng pinto. Bilasan mo at tumakas, si Ching Yunshos ay isa rin sa pinakamagandang bansa, ang Wind Navy, ni hindi niya nakita ang mukha ng kabilang partido at namatay ng malungkot sa bahay. Maging ang kanyang amo ay ganito, ang kabilang partido na gustong kitilin ang kanilang buhay ay kasing hirap ng pagbuga ng alikabok. Nagulat ang ekspresyon ni Li Weis-Mingfeng, inangat niya ang ulo niya at nakita niyang nawala na ang itim na anino sa dingding. Sabi niya sa nanginginig na boses, "Pinsan, sa tingin mo, ang pumatay kay Ching Yunshos ay si Alex Dixon?" Wala siya dito, pinigilan ni Li Weis-Yiqian ang takot sa kanyang puso at nakasimangot na sinabi, "At saka, kung si Alex Dixon ay may ganoong kakayahan, mabubuhay ka pa ba hanggang ngayon?" Matapos marinig ang sinabi niya, bumalik din sa katinoan si Li Weis-Mingfeng. Hindi ba, kung gusto ni Alex Dixon na harapin sila, matagal na siyang nawala sa buhay niya. Tiyak na hindi ito basura, tinitigan ni Li Weis-Yiqian si Ching Yunshos na nakahiga sa isang pool ng dugo, nabigla pa rin siya sa puso niya. "Aniya, para maging ligtas, babalikan namin si Alex Dixon, kung talagang kumuha siya ng eksperto para gawin ito, gagawa kami ng mga plano." Nag-react si Li Weis-Mingfeng at mabilis na sinabing, "Oo, kung basura si Alex Dixon, ano kayang silbi niya? Dapat siya ang humingi ng tulong. Bilasan natin at bumalik para mag-imbestiga." Tumingin si Li Weis-Yiqian sa magulong silid at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Walang pakialam si Li Weis-Mingfeng sa kanyang mga anak, malapit na siyang mawalan ng buhay, paano siya mag-aalaga? Hindi na naglakas loob ang dalawa na manatili pa rito at mabilis na tumakas. Liwas pamilya, tumayo si Alex Dixon sa pintuan at walang magawang tumingin kay Helena. "Ma, anong meron ngayon?" Kanina lang, napatay niya si Ching Yunshos at haharapin na sana ang mga natitirang tao ng kritikal na pangyayari, biglang dumating si Helena para kumatok sa pinto. Ginamit ni Alex Dixon ang soul separating technique para magsimula sa pagkonsumo ng malaking halaga ng spirit energy, kaya kinailangan niyang ituon ang lahat ng kanyang atensyon dito. Matapos magambala ni Helena sa huling sandali, halos mabaliw na siya. Wala siyang magawa kundi bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at buksan ang pinto para harapin ang kanyang biyenan. Galit na tumayo si Helena sa pintuan at itinaas ang kamay para hampasin ng Wallace ang mukha nito. "You trash, you actually dare to lie to me. Anong card ang binigay mo sa akin? Pumunta ako sa bangko para i-check ang account ko. Tumawag talaga ang manager ng lobby ng mga security guard para arestuhin ako at kinuha pa ang card ko." "Bangko para arestuhin ka?" Biglang natarante si Alex Dixon. Walang problema sa bank card na ibinigay niya sa kanyang biyenan. Kinagat ni Helena ang ngipin at ilang beses pa siyang hinampas ng Wallace. Nagmamadaling hinablat ni Alex Dixon ang woli at sinabing, "Ma, saang bangko ka pumunta?" "Saang bangko kaya? Sino Nation Bank yan? Mali talaga ang password na binigay mo sa akin." Galit na galit si Helena na naging berde ang mukha. She roared fiercely, "Now the card has also accepted, you even made me lose face, sumama ka sa akin sa bangko ngayon, sabihin mo sa kanila na sinungaling ka, hindi ako." Hindi nakaimik si Alex Dixon, sinisi niya ang kanyang biyenan sa kanyang reputasyon. Ngunit nakaramdam din siya ng pagtataka, ang password na ibinigay niya ay ganap na tama. Mali kaya ang naalala ni Helena. May dalawa pang babae na natutulog sa kwarto, syempre, ayaw niyang pumunta sa bangko.
Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Helena ay hindi kayang tiisin ni Alex Dixon. Sa huli, si Alex Dixon ay walang pagpipilian kundi ang hilahin ni Helena. Lumabas siya at naglakad papunta sa bangko. Sa kabutihang palad, malapit sa bahay ang Sino Nation Bank. Sa tansya niya, hindi bababa sa 2 oras na madyay gising ang 2 babae. Sapat na ang pagkakataong ito para alagaan niya ang mga ito. Kabanata 243. Patuloy na nagmumura si Helena sa daan at kinaladkad si Alex Dixon sa lobby ng Hua Bank. Pagkapasok niya ay sinigawan niya ang manager ng lobby. Lahat kayo, halika nga dito, ngayon lang ako nagkamali, ngayong dinala ko na siya dito. Ikaw na mismo ang magtanong sa kanya, hayaan mo siyang magpaliwanag sa iyo ng malinaw. Hindi alam ni Alex Dixon ang sasabihin. Nagmamadali pala ang kanyang biyena, nakaladka rin siya sa bangko upang mailigtas ang kanyang mukha at itulak siya palabas. Nang mabalitaan niyang si Alex Dixon ang may-ari ng bank card, agad na lumapit sa lobby manager kasama ang kanilang mga tao, tumingin siya kay Alex Dixon na nagbabantay at nagtanong, "Sir, sa iyo ba itong card?" "Oo." Tuma NGO ang manager at sinabing, "Ipakita sa akin ang iyong ID." Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi, nasa kalagitnaan siya ng ginagawa nang hilahin siya ni Helena palabas ng bahay, wala siyang oras na dalhin ang ID niya. Haha, agad na ngumiti ang manager ng lobby at sinabing, paumanhin tungkol doon, maaari ko lang hilingin sa iyo na manatili dito sandali at hintayin ang pulisya na naghihintay dito. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na nagtanong, anong ibig mong sabihin sa pagtawag ng pulis? Sarkastikong sinabi ng manager ng lobby, dahil hinala namin na ninakaw mo ang card na ito, naglakas loob kang dalhin ang ninakaw na card sa bangko, sa tingin ko ay nag-aalala ang iyong IQ. Sa oras na ito, ang babaeng intern sa tabi niya ay nahihiyang nagsabi, Manager, baka sa kanya talaga ang card na ito. Ano ang alam mo? Naiinip na sabi ng manager ng lobby, tingnan mo ang kanyang mga punit-punit na damit, ang bayad lang sa card ay hindi sapat para ibenta siya. Ang ganitong uri ng dukha ay pumunta sa aming bangko upang magnegosyo, wala siyang karaming pera, at mahilig magtanong, he's just here to act cool. Napag-alitan naman ng babaeng intern at agad na kinabahan na hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Malamig na sabi ni Alex Dixon, what makes you think na ninakaw ko ang card na ito? Dahil ito ang deputy card ng isang VIP card na nangyari sa headquarters ng ating Hua Bank, ang main card ay ginto, ang deputy card ay silver, at mayroon lamang 30 card sa buong bansa, sabi ng manager ng lobby at tinignan si Alex Dixon mula taas hanggang ibaba ng may panghahamak, ngumisi siya at sinabing, ang mga kliyente ay pawang bilyon sa listahan ng pambansang bilyonaryo, at ikaw, imposible. Natigilan si Alex Dixon, basura, ninakaw mo talaga ang bank card ko at nagsisinungaling sa akin, nang marinig ito ni Helena ay agad siyang napasigaw sa sobrang galit. Ayos lang kung wala kang kakayahan pero talagang sinampal mo yung mukha mo para tumaba ka, gusto mo ba akong mahuli? Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Helena ang mga tao sa lobby ng bangko at agad na sinipa ni Alex Dixon. Galit na galit siya ay nakadamit tulad ng isang ginang at tumakbo sa bangko upang mag-withdraw ng pera, ngunit siya ay talagang tinatreto bilang isang magnanakaw ng bangko. Ang lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang basurang ito. Hinarang ni Alex Dixon ang kamao ni Helena, hindi man lang sapat ang lakas ng kaunting lakas na ito para kilitiin siya. Ngunit naguguluhan siya sa kanyang puso, bakit may problema ang card na binigay niya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, agad niyang kinuha ang wallet niya para tingnan. Sa tingin nito, agad siyang natigilan, F***CK. Maling card ang kinuha niya, nakalatag pa rin sa wallet niya ang bank card na ibinigay ni Jane Lewis sa kanya. Ang binigay niya kay Helena ay ang VIP card niya, bagamat hindi niya magagamit ang lahat ng pondo mula sa pangunahing card, ang halaga lang na magagamit niya ay isang astronomical figure. Katulad ng sinabi ng manager ng bangko, ang card na ito ay hindi ipapamahagi sa mga ordinaryong tao, higit pa rito, 30 card lamang ang naipamahagi, lahat sila ay mga bilyonaryo. Matalim ang mga mata ni Helena, nang makita niya ang bank card sa wallet nito ay agad niyang inagaw. Okay, Alex Dixon, hindi ba nasa wallet mo ang bank card? Ginamit mo ba ang ninakaw na card para magamit ako? Habang nagsasalita ay itinaas niya muli ang palad niya at sinampal si Alex Dixon. Nay, kunin mo itong card, mabilis na pumunta at mag-withdraw ng pera,
Mabilis na ipinasa ni Alex Dixon ang card kay Helena at sinubukang gamitin ang pera para maalis siya. Gayunpaman, galit pa rin si Helena, gusto niyang iligtas ang mukha, ngayon lang siya tinatrato ng bangko na parang magnanakaw at nawala lahat ng mukha niya. Ngayon, lahat ng galit niya ay nailabas kay Alex Dixon. Kinuha niya ang bank card ngunit hindi binitawan si Alex Dixon, malakas na saway nito sa kanya. Ang kaguluhan dito ay matagal nang umaakit sa isang malaking grupo ng mga tao upang manood. Halos naunawaan din ng karamihan ang ilang sitwasyon, with the mentality of watching a show, tinuro at sinundot nila. TSK, ang gwapo talaga ng binatang ito, hindi ko akalain na manloloko pala siya. Truly, one cannot judge a book by its cover. Gusto mong gamitin ang VIP card ng China Bank para manloko, pero hindi mo ba nakikita kung anong klaseng tao ka? May mga bata pa, pero ayaw pa ng mukha, basta ang ganitong klaseng tao ang nagbibigay sa kanya ng pera, pwede siyang lumuhad at tawagin akong lolo. Humalukip-kip ang manager at tumayo sa gilid na parang nanunood ng magandang palabas, naiinis niyang sinabi, ang card na ito ang dapat mong gamitin, ang VIP bank card ng aking bangko ay tiyak na hindi ibibigay sa mga taong mababa ang antas. Ang mga tsismis sa paligid, kasama ang hindi makatwirang mga aksyon ni Helena, ay nagpagalit kay Alex Dixon. Tiniis niya ang kahihiyan at kahihiyan sa Lewis family para sa kanyang asawa, hindi para kay Helena at sa mga taong ito ay makakita ng biro. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, itinapon niya si Helena at naglabas ng isa pang bank card sa wallet niya. Inihagis niya ang bank card sa mesa sa harap ng manager at malamig na sinabi, buksan ang iyong mga mata ng aso at tingnan kung ano ito. Isang kumikinang na gintong baraha ang nagniningning sa ilalim ng liwanag. Ang card na ito ay talagang gawa sa purong ginto. Agad na tumahimik ang maingay sa paligid, hindi mabilang na mga titig ang lahat ay nakatutok sa card na ito. This is, nag-iba ang ekspresyon ng manager at agad siyang natigilan, mabilis na namula ang mukha niya. Ito ang pangunahing card, ang gintong card, kahit na may pera ang isa, hindi nila makukuha ang ganitong uri ng card, higit pa rito, kailangan nilang magkaroon ng pinakamataas na katayuan sa mundo ng negosyo. Maraming ideya ang pumasok sa isip ng manager, ang una niyang naisip ay ang silver card ay ninakaw din ni Alex Dixon. Matigas niyang sabi, fine, I didn't expect you to steal something, ninakaw mo pa ang main card, I didn't expect you to be a old thief at such young age. Mga lalaki, hulihin ang magnanakaw na ito at maglakas loob na lumapit sa aming bangko para maningil ng malaking halaga. Huwag kang umihi para tingnan ang sarili mo. Nagulat ang babaeng intern at nahihiyang sinabi, Manager, i-verify natin ang kanyang pagkakakilanlan, sa palagay ko hindi siya masamang tao. Kawawang tao lang siya, bakit hindi mo nakikita? Ang manager ay lubhang naiinip. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, naglabas siya ng isa pang card at inihagis sa harap niya. Akin din ang card na ito, isang gininto ang card na gawa sa purong ginto ay sadyang nakasisilaw sa mata ng lahat. Mas makapal pa ang mukha ng card na ito ay aktwal na 24K purong ginto, at mayroon pang ilang sampu ng mga diamante na naka-embed sa likod ng card, na pinagsasama-sama ang mga ito sa tatlong salita. Alex Dixon, ang mga brilyante ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, na nakasisilaw sa lahat. Maraming tao ang nakakita ng gold-plated na bank card noon, ang isang bank card na may mga brilyante na naka-embed dito ay isang pambihirang tanawin sa mundong ito. Biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid, lahat sila nagunat ng leeg at tumitig sa kanya. Napabuntong hininga din si Helena at titig na titig sa bank card. Ito ay ginto, at mga diamante, magkano ang halaga nito? This damned trash, he actually hid this valuable card so well that he didn't even tell her. Sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga diamante sa bank card na ito ay hindi nawawala ng 10,000, galit na galit si Helena, sa sobrang gulat ng mga tao, bigla siyang tumalo na parang kuneho at kinuha ang card sa kanyang kamay sa bilis ng kidlat. Kabanata 244 nagulat ang babaeng empleyado at gusto na itong pigilan ngunit huli na ang lahat, napatingin siya kay Helena na may pawis sa mukha. This lady, please put the card back. This card is especially valuable, mag-ingat na huwag masira. Natigilan din si Alex Dixon, hindi niya akalain na sakim si Helena na gusto pa niyang makawin ang card. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak.
Ang gininto ang card na ito, kasama ang brilyante na naka-embed dito, kailangan ba ito? Inilagay ni Helena ang card sa kanyang mga bisig at sinabing hindi makatwiran, ito ang card ng aking manugang, tama lang at nararapat na kunin ko ang kanyang pera. Pagkatapos sabihin yun, binigyan pa niya ng matinding tingin si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang basurang ito ay may gintong card. Napagpasyahan niya na lalabas siya at maghanap ng isang tindahan ng ginto mamaya para matuno ang gintong card na ito. Pagkatapos, hinuhukay niya ang brilyante sa card at ibebenta ito para sa pera. Natigilan din ng manager ng lobby, hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay magtapo ng tatlong magkakasunod na baraha. Natigilan siya at agad na sumigaw, tawagin mo na ang mga security guard. Hulihin mo agad, hindi karapat-dapat ang ganitong klase ng tao na gumamit ng diamond card na ito. Tiyak na ninakaw niya ito. Ang Sino Nation Bank ay nag-issue lamang ng 10 sa mga diamond gold card na ito, at lahat sila ay ipinadala sa mga big shot sa rich list. Bilang karagdagan sa pagiging nasa rich list, kailangan nilang magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng Sino Nation. Ang VIP card na ibinigay sa kanya ng matandang babae na ito ay ang pinakamababang level na card sa Diamond Gold card na ito. Kapag ang isang Diamond VIP customer na tulad nito ay dumating sa isang bangko, karaniwang sinuspinde ng buong bangko ang kanilang negosyo at siya lamang ang pinaglilingkuran, isa pa, personal siyang tatanggapin ng presidente. Tungkol naman sa dukha, napatingin sa kanya ang manager ng lobby at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Ang dukha na ito ay nakasuot ng mga gamit sa kalye mula ulo hanggang paa, at nakasuot pa siya ng isang pares ng Peking RD na sapatos sa kanyang mga paa. Manager, baka siya si Alex Dixon, pinaalalahanan siya ng babaeng empleyado sa mahinang boses, it's better to verify it. Napangisi ang manager, si Chief Dixon ay isang Diamond VIP na may net worth na daan-daang milyon, ang isang mahirap na tulad niya ay hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos ni Boss Dixon. Boss Dixon, nang marinig ni Helena ang mga salitang daan-daang milyon, agad siyang lumingon at tumingin kay Alex Dixon ng may pagdududa. Natakot si Alex Dixon sa hitsura ng kanyang biyenan. Ngayon pa lang, bigla na lang siyang kumilos, hindi kaya mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan? The manager said in a sarcastic tone, at most, he is just a little more skilled in deception, he just have the same name and surname. Ang isang mahirap na lalaki na kahit na nagsusuot ng mga damit mula sa mga stall sa kalye ay karapat-dapat na maging boss. Sa pagkakataong ito ay napalingon din si Helena at agad na napatayo ang mga kilay nito habang pinapagalitan. Kung mayroon siyang ilang daang milyong halaga ng mga ari-arian, kailangan pa niyang mag-freeload sa aking bahay at maging matralocal na manugang, siya ay umaasa sa aking anak na babae upang palakihin siya sa buong araw. Ang kanyang mga salita ay agad na naging sanhi ng pagkagulo ng mga tao. Kaya ang batang ito ay talagang isang taong umaasa sa isang babae. Kung ang ganitong uri ng tao ay si Boss Dixon, walang maniniwala dito. Masungit ang mukha ng manager habang nanunuya sa babaeng intern. Narinig mo ba? Matagal na siguro itong pinagplanuhan ng batang ito at ninakaw ang card ni Boss Dixon. 10 taon na akong manager ng lobby, at nakakita ng hindi mabilang na mga tao. Sa isang tingin ko lang ay masasabi kong mahirap siya. Hindi na nakayanan ni Alex Dixon at sinabing, tawagan ang presidente, nasa kanya ang impormasyon ko. Ito ang pangunahing sangay ng Jinling, ang mga kliyenteng tulad nila ay lahat ng mga nagtatanong sa bangko, at ang mga tagapamahala ng bangko lamang ang nakakaalam nito. Gusto mo pang hanapin ng bank president? Wala pa akong nakilalang kasing kapal mo, the manager mocked. Ang presidente ay hindi isang mahirap na katulad mo, you can meet him when you want. Kumunat ang noo ng babaeng empleyado, may gusto siyang sabihin pero hindi siya naglakas loob na sabihin yon, nakatingin lang siya kay Alex Dixon ng may simpatiya. May ilang security guard na tumakbo na may hawak na mga electric baton. Mahigpit na utos ng manager, dalipin ang manloloko na ito at ipadala sa himpilan ng pulisya, pagkatapos ay isabit ang larawan niya sa pasukan ng ating bangko at ilagay ang mga salitang manloloko, patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Tingnan natin kung sino pa ang nasa loob. Ang mangyayari ay maglakas loob na manloko sa bangko ng China. Nang makita ni Helena na hindi maganda ang sitwasyon ay agad niyang iniwan si Alex Dixon at tumakbo palabas. Anyway, kinuha niya ang gold card sa kanyang kamay at iniisip itong gamitin para ibenta sa pera. Kung paano gustong harapin ng bangko si Alex Dixon, wala itong kinalaman sa kanya.
Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang biglang tumunog. Tumigil kayong lahat, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Nakita niya ang isang may badge na nakaparada sa labas ng bangko, yumuko ang driver at binuksan ang pinto. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng biting suit ang galit na lumabas sa kotse at pumasok. Ang taong ito ay ang presidente ng Leping Merchant Union, si Zhao Changshan. May 3 katulong sa likod niya. Tinulungan siya ng isa na kunin ang bag, ay nalalayan siya ng isa, at tinulungan siya ng isa pang babaeng katulong na humawak ng payong. Maliban doon, may 4 na bodyguard na naka-black suit na nakatayo sa paligid ni Maybach. Malinaw na kilala ng manager si Zhao Changshan, agad siyang mukhang kinabahan, itinuwid ang likod, at mabilis na naglakad pasulong, yumuko siya at nakangiting sinabi, "President Zhao, andito ka na." Pagkatapos kong makipag-usap sa kawawang ito, pumunta ako para magsumbong sa iyo. Ang kawawang ito ay nagnakaw ng card ng isang tao para manloko. Haharapin ko ito. Pumunta ka at magpahinga ka muna. Basura, hindi na siya hinintay ni Zhao Changshan na matapos magsalita at agad na umungol. Inilipat lang siya sa Sino Nation Bank ng Jinling City ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong nasa ilalim niya ay makakasakit kay Alex Dixon. Natigilan ang manager at mabilis na sinabi, "Tama ka. Ang dukha na ito ay walang kabuluhan." Hindi niya talaga alam na ang card ng Diamond Card ay may Electronic Identity Verification Card, at dumating pa para linlangin tayo. Ikaw ang tinutukoy ko, hindi na ito kayang tiisin ni Zhao Changshan, hindi na niya napanatili ang kanyang poise at nagbigay ng matinding sampal. Sa harap ng 12-dosenang tao, isang malakas na sampal ang natanggap ng manager, agad siyang natigilan. Tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya habang gulat na nakatingin sa manager. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Zhao Changshan pagkatapos ng sampal, bumantong hininga siya at mabilis na naglakad papunta kay Alex Dixon. Sa nang mapagbantay ng mga mata ng karamihan, si Zhao Changshan ay yumuko sa ilalim ni Alex Dixon. "Mr. Dixon, I haven't have the time to report my appointment to you. I didn't expect that the manager of my line of work would be so blind to disrespect you. Please calm down, Mr. Dixon. I will sure parusahan ko siya ng mahigpit." Natigilan ang karamihan, tinakpan din ng manager ang mukha at natulala. Kahit si Helena, gustong samantalahin ang kaguluhan para makatakas, ay hindi umalis, lumingon siya at tumingin kay Alex Dixon. Ang Hua Bank na ito ay ang pangunahing bangko ng Jinling City. At ang katayuan ng Pangulo ng pangunahing bangko ay kapantay ng mga pinunong pampulitika ng lungsod, kahit anong salita ang lumabas sa bibig niya ay napakabigat. Nang makita nilang yumuko ang Chief Administrator kay Alex Dixon, ang buong lobby ng bangko ay tumahimik, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok kay Alex Dixon. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, "Wala ka bang pakialam sa mga bagay sa panig ni Leping? Iniwan ko ito sa aking pamilya. Ngunit ako pa rin ang namamahala sa Merchant Union, hindi ako makikialam sa iyong mga usapan." Ngumiti si Zhao Changshan nang may paggalang at sinabi, "Isang tawagan ko na ikaw ay personal na pumunta upang pangasiwaan ang negosyo, tulong tawagan ako sa susunod, espesyal na ipapadala ko ang isang tao sa iyong tulungan ka sa iyong negosyo." Kung tutuusin, ang usapin ng bangko ay inayos ng pamilya, ngunit ang pakikipagtulungan kay Alex Dixon ang pinakamahalagang bagay. Natural na masasabi ni Zhao Changshan kung alin ang mas mahalaga. Pagkatapos magsalita ni Zhao Changshan, itinuwid niya ang kanyang likod at ibinaling ang kanyang ulo. With an ashen face, he said to the manager, "Ikaw, simula ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho, magwala ka hanggat kaya mo." Natigilan ang manager, agad naging berde ang mukha niya. Nagpanik siya, 10 taon na siyang manager ng lobby, ngunit tinanggal siya ng bangko dahil sa isang Alex Dixon. Puno ng malamig na pawis ang kanyang ulo, at pilit niyang sinabing, "President, mali ba ang ginawa ko? Tingnan mo itong taong nakasuot ng gamit sa kalye, kahit anong tingin mo, hindi siya mukhang brilyante, kliyente. Huwag mo akong tawaging presidente, ibinabato mo lang sa dagat ang mukha ng ating bangko." Galit na galit si Zhao Changshan. "Bank President, paanong ang isang kliyente ng diamante ay magsusuot ng mga damit na tulad niya?" Buong lakas na nagpupumiglas ang manager. Hindi siya maniniwala na si Alex Dixon ay talagang may daan-daang milyong dolyar, sa lamang ng pagtingin sa kanyang mga damit, hindi man lang ito umabot ng higit sa 200 dolyar. "Sige, hahayaan kitang mamatay ng may pag-unawa,"
malamig na sabi ni Zhao Changshan, pagkatapos ay tumalikod at humingi ng pahintulot kay Alex Dixon. Kabanata 245 kinuha ni Zhao Changshan ang pilak na card sa mesa at bumaling para utusan ang babaeng staff, kunin ito para i-verify ang pagkakakilanlan ni Mr. Dixon at ipakita ang mga resulta sa malaking screen. Mabilis na kinuha ng babaeng empleyado ang card at pumunta sa counter. Namutla ang mukha ng manager, nasa puso niya pa rin ang huling kiss ng pag-asa. May third-rate college degree lang siya. Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang trabahong ito na may malaking pera, karaniwang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa mga kamay ni Alex Dixon. Hindi siya papayag na sumuko, nagtago si Helena sa karamihan at nakita din sa malaking screen, gusto niyang makita kung gaano karaming pera si Alex Dixon. Ding, isang elektronikong tunog, isang hilera ng impormasyon ang ipinakita sa malaking screen. Sa kolum ng bank account si Alex Dixon talaga. At may mga larawan, sa larawan, nakasuot ng branded suit si Alex Dixon at maliit ang ekspresyon, mukha siyang matagumpay na tao. At ang balanse ng bank card ay isang nakakatakot na astronomical figure. Natulala lang si Helena na nagtatago sa karamihan, bulong niya habang binibilang ang string ng mga zero sa likod ng mga numero. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000,000, 1 bilyon. Natahimik ang karamihan, hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakita sa malaking screen. 1 bilyon, ang isang mahabang string ng mga zero ay sapat na para tumayo ang buhok ng isa. Higit pa rito, ito ay pangalawang card lamang sa condom. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahanga-hanga ang halaga ng pera sa Diamond Gold card. Ang manager ay parang isda na itinapon sa pampang. Namumula ang mukha niya habang humihinga, pero hindi pa rin siya makahinga. Paano naging posible yun? Si Boss Dixon talaga ang talunan na ito. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera gamit ang kanyang mga punit na damit, ibang-iba siya sa matagumpay na tao sa larawan. Sa kanya ang silver card, at sa kanya rin ang diamond gold card. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon, hindi man lang naglakas loob ang manager na isipin yun, at nanlambot ang kanyang mga binti. Ngayon lang talaga niya naisip na magnanakaw si Alex Dixon, sa isang salita lang mula kay Alex Dixon, maaari na siyang mawala sa trabahong ito, at mawala siya sa mundo ng walang pag-aalinlangan. Sa sobrang takot ng manager ay nanginginig ang buong katawan, at nababalot ng malamig na pawis ang ulo, nagmamadali siyang yumuko kay Alex Dixon. Mr. Dixon, ngayon lang ako nagkamali. Please forgive my mistake. Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at hindi siya pinansin. Itong klaseng bagay na mababa ang tingin sa mga taong may mata ng aso, ngayon pa lang, hinusgahan na niya ang mga tao sa hitsura at sinigawan siya. Bilang tagapamahala ng lobby, may isip na karaniwan niyang tinatrato ang mga ordinaryong customer at tiyak na tatawagin sila para uminom. Mr. Dixon, I'm sorry, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Mahaba ang mukha ng manager, mabilis siyang naglakad pasulong at yumuko kay Alex Dixon ng 180 degrees. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at malinaw na sinabi ang dalawang salita. Umalis ka, sa isang sentensya lang, hinatulan ng kamatayan ang manager. Biglang nagbago ang ekspresyon niya, para siyang isdang itinapon sa pampang, huminga siya ng mabigat, nanginginig ang dalawang paa. Biglang napaluhod ang manager at humagulgol kay Alex Dixon. Boss Dixon, ikaw ay isang tao na walang pakialam sa maliliit na tao, isipin mo na lang ako bilang isang tumatahol na aso, patawarin mo ako, hindi ako maaaring mawalan ng trabahong ito. Kung siya ay tinanggal, sa kanyang kakayahan, hindi siya makakahanap ng ganoong kagandang trabaho kahit na siya ay namatay. Bukod dito, nasaktan niya ang isang makapangyarihang tiyuhin, kaya malamang na hindi siya mailagay sa isang mahalagang posisyon sa pamilya. Ang ekspresyon ni Zhao Changshan ay sobrang pangit, buti na lang at dumating siya sa tamang oras ngayon, kung hindi, ang bastard na ito ay nagalit kay Chief Dixon at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa pagtingin sa pangit na manager, kinasusuklaman siya ni Zhao Changshan, galit na galit siyang umungol, bakit hindi mo sinasabi sa kanya na magwala? May ilang security guard na tila nagising sa panaginip, nagmamadali silang tumakbo at kinaladkad ang manager palabas ng bangko, na parang patay na aso, at itinapon siya sa kalye.
Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid nila. Ito ay isang tunay na nouveau riche, ang ilang mga tao ay nabuhay sa kanilang buong buhay, ngunit hindi pa sila nakakita ng taong kasing yaman ni Alex Dixon. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Zhao Changshan, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay Alex Dixon, Mr. Dixon, napatawa kita, ito ang aking seryosong dereliction of duty, if you don't mind, I will hold a banquet tonight and apologize to you. Hindi na kailangan, kalmadong iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay, gusto kong samahan ang asawa ko, wala akong oras. Ang mga tao ay muling nag-click sa kanilang mga dila. Ano man ang mangyari, si Zhao Changshan ay isang taong may mataas na reputasyon, kung may koneksyon siya kay Zhao Changshan, mas magiging komportable para sa kanya na magnegosyo sa palabas. Gayunpaman, talagang iniwan ni Alex Dixon ang Pangulo at umuwi upang samahan ang kanyang asawa. May isip kung gaano kalakas ang network ng mga koneksyon ni Boss Dixon, hindi niya siniseryoso si Zhao Changshan. Napaangat ng ulo si Alex Dixon at tumingin sa babaeng staff na nakatayo sa gilid, sinabi niya kay Zhao Changshan, President Zhao, isa itong intern sa bangko, tama ba? Si Zhao Changshan ay natigilan at ngumiti ng kinakabahan. Oo, ang pangalan niya ay Zhang Shuila. Kagagaling lang niya sa pag-aaral sa ibang bansa at nagtatrabaho ng wala pang isang linggo, hindi kanya pinahirapan, di ba? Hindi, umiling si Alex Dixon at ngumiti, it's all thanks sa paniniwala niya sa akin ngayon lang. Biglang namula ang magandang mukha ni Zhang Shuila, nahihiyang sabi niya, hindi, okay lang, ayoko lang na makita kang napagbintangan. Tumingin si Zhao Changshan kay Zhang Shuila at nakahinga ng maluwag na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Sa una, ang intern na ito ay pansamantalang ibinaba ng mga nakatataas, hindi niya ito isinapuso, hindi niya inaasahan na sa ilang sandali, tutulungan niya ang bangko na mabawi ang mukha. Itinaas ni Zhao Changshan ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at sinabing, si Manager Joe ay tinanggal, pinasyahan kong hayaan si Zhang Shuila na maging opisyal. Ang posisyon na ito ay kukunin ni Zhang Shuila. Ako, natigilan si Zhang Shuila at nagulat siya. Nakangiting tuma-NGO si Alex Dixon bilang pagsang-ayon. Bagamat gumawa siya ng eksepsyon at itinaguyod si Zhang Shuila, si Zhao Changshan ay lihim na natuwa sa kanyang puso, ang paggamit nito ay maaaring ituring na naayos na ngayon. Tila hindi na magtatanim ng sama ng loob sa kanya si Chief Dixon, nang maisip niya ang eksena ng Water Dragon na pumailang lang sa kalangitan sa Haicheng. Ang puso ni Zhao Changshan ay napuno ng takot. Pinigilan ni Zhang Shuila ang kanyang pananabik at sinabi kay Alex Dixon, Boss Dixon, salamat. This is the President's decision, kung gusto mo siyang pasalamatan, then thank him, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Hindi niya ito napansin ngayon, ngunit ngayon niya napagtanto, si Zhang Shuila ay talagang isang kagandahan, isang pares ng black-rimmed glasses lang ang suot niya sa mukha at matigas na uniforme. Kaya talagang hindi siya nito napapansin kapag hindi siya pinapansin. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa labas, natakot si Zhao Changshan na mas maraming tao at magkagulo. Kaya inutusan niya ang mga security guard na alisin muna ang iba pang tao, pagkatapos, maingat niyang inanyayahan si Alex Dixon na magkaroon ng mahabang silid upang talakayin ng detalyado ang negosyo. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Isang matandang babae ang buong lakas na kumawala sa karamihan at agresibong tumakbo papunta kay Alex Dixon. Tumingala si Alex Dixon at natulala siya sa mismong lugar na parang tinamaan ng kidlat. Hindi ba ito si Helena? Hindi ba't kakalabas lang niya ng bangko? Bakit bigla na naman siyang nagpakita sa karamihan? Isang masamang premonition ang sumili sa puso ni Alex Dixon. Hindi kaya ngayon lang umalis si Helena, ngunit nagtago sa karamihan at sumilip. Kung ganoon nga, ngayon lang nakita ni Helena ang lahat ng nangyari. Kasama ang 1 bilyong yuan na pagbabago sa kanyang silver card. Boom, napatulala si Alex Dixon, lumaki ang paggamit nito, natuklasan ng kanyang biyenan ang kanyang bank card at pag-verify ng pagkakakilanlan, natatakot siyang mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Hindi mabilang na mga ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Kung malalaman ni Jane Lewis ang kanyang tunay na pagkatao, base sa kanyang pagkatao, tiyak na malulungkot siya, iisipin niyang nagsisinungaling ito sa kanya at maaaring mag-propose ng hiwalayan. Hinihingal na si Helena, tumakbo siya sa harap ni Alex Dixon at itinaas ang ulo para palakihin siya.
1 bilyon, sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang mawala ng malay. Ang kanyang manugang ay talagang isang hidden tycoon. Para lang itong nanalo ng isang engranding premyo. Nakaramdam ng kaba si Alex Dixon, ang bagay ay wala sa kanyang plano, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magtapat ng tapat. Awkward niyang sinabi, "Ma'am, actually anak, sayo ba talaga itong pera?" Tuwang-tuwang pinutol siya ni Helena at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga braso, para siyang natatakot na tumakas siya. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko inaasahan, noong unang araw na pumunta ka sa bahay ko, nakita kong may kakaiba kang hitsura. Para kang marangal na young master sa unang tingin, tingnan mo nga yung ugali mo, anak ka ng mayamang pamilya." Si Alex Dixon ay labis na napahiya, nagpumiglas siya sabi niya, "Ma, first day ko sa pamilya, hindi mo sinabi, sabi mo mukha akong kawawang gigolo, standard loser, at hindi ako kumikita sa susunod na buhay, sinabi mo na kung ang iyong anak na babae ay maglakas loob na pakasalan ako, ikaw ay magbibigti." Saglit na napahiya si Helena. She immediately put on a fake smile and said intimately, "Mom was joking, is this a test for you? Let's see if you are sincere to my daughter." "My sincerity to Jane, can't you see it all these years? Matagal na itong nakita ni nanay, you and my daughter are really made by heaven, a match." Tuwang-tuwa si Helena na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Tumingin siya kay Alex Dixon ng nagniningning na mga mata, "Ibigay mo ang card kay nanay, itatago ito ni nanay para sa iyo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon, paanong hindi niya malalaman na gusto ni Helena ng pera? Hindi gaanong malaki sa kanya ang 1 bilyon, ngunit kung talagang ibinigay niya ang card sa kanyang biyenan, tiyak na malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. "Anak, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Ipagluto ka agad ni nanay. Pagod ka na ba sa pagtayo ng matagal? Bilisan mo at maupo ka." Mamamasahe si nanay sa mga balikat mo. Binaliwala ni Helena ang mga kakaibang tingin sa paligid at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pasayahin siya. Si Alex Dixon ay lubhang walang magawa, nilinggan niya si Zhao Changshan at binigyan siya ng tingin. Hindi mabilang na tao ang nakita ni Zhao Changshan at natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Alex Dixon. Umubo siya at sinabing, "You are Mr. Dixon's mother-in-law, right? Please move to my office and talk again." Sige, excited si Helena. Tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mapunta sa langit. Nang pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera, hindi pa niya na-enjoy ang VIP treatment. Ngayon, salamat sa kanyang manugang, maaari na siyang magpakitang gilas sa harap ng Pangulo. Itinaas ni Helena ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib. Diretso ang tingin niya sa harapan at ninanamnam ang mga nakakainggit na tingin mula sa lahat ng direksyon habang naglalakad siya papunta sa opisina ng presidente. Sa kanyang likuran, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at bumulong kay Zhao Changshan, "Ayokong malaman ng biyenan ko ang aking pagkatao." "Naiintindihan," mabilis na sabi ni Zhao Changshan. Hanggat nasiyahan si Chief Dixon, maaari niyang sabihin ang anumang bagay. Tsaka kaka-transfer lang niya dito, ang kompetisyon sa industriya ng pilak ay matindi ngayon, at ang negosyo sa Hua Bank ay bumagsak ng husto. Nag-aalala siya kung paano mapapalaki ang negosyo sa bangko. Para sa parehong pampubliko at pribadong mga kadahilanan, kailangan niyang pagsilbihan si Alex Dixon ng maayos. Masayang pumasok si Helena sa opisina ng presidente at marilag na umupo. Sumigaw siya mula sa itaas, "Alex Dixon, sabihin mo sa akin, anong negosyo ang kailangan mong pag-usapan sa akin?" "Tama yon, hindi ako komportable na pumunta sa iyong bangko upang mag-withdraw ng pera. Sa hinaharap, kapag kailangan kong mag-withdraw ng pera, magpadala ng ilang empleyado sa aking bahay, para magnegosyo para sa akin sa bahay." Siya ay may isang bossy na tono, tulad ng isang Empress Dowager. Ngumiti si Zhao Changshan at sinabing, "Miss Xu, Mr. Dixon, humihingi muna ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Nagkaroon ng problema sa bank system kanina, at mali ang halaga na ipinakita sa card. Masyadong maliit ang halagang ipinakita." Agad na pinaikit ni Helena ang kanyang mga mata. Abangan ang susunod na kabanata.